Basahin muna natin yung ating text sa Luke chapter 4, verse 18 hanggang 19. Ayan. Mamaya na natin pabasahin si Kuya Jeff. Ako muna, sabay-sabay na lang tayo magbasa, ano? Para, Yan, basahin natin. Luke chapter 4, verse 18 hanggang 19. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. The Lord bless His word. Amen. Let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Father God. We thank you. We bless you, Lord, for this wonderful day na, Lord God, ay ako na naman, Panginoon, ang iyong ginamit. Lord, I pray na itago mo ako, Panginoon Diyos, sa iyong likuran, na hindi yung mga kahinaan ko, Panginoon, ang makikita. Ngunit si Jesus lamang ang mataas mahayag sa aming kalagitnaan today. Lord, I ask that the Holy Spirit, Lord God, will speak to us this morning, Father God. Lord, open up our hearts na, Lord God, may tanim sa matabang bahagi ng aming puso, Panginoon, ang iyong salita ngayong umaga. Nawa, Panginoon Diyos, meron kaming makapulutan na panibagong aral, leksyon sa buhay, Lord, na iyong ituturo sa bawat isa sa amin. Hindi lamang dito sa on-site, Panginoon, ngundi pati na rin, O Diyos, yung mga nasa online nanonood. Because I know that, Lord God, from here to there, kung saan mang location nila, Lord God, from east to west, north to south, Lord, I know there is no boundaries in your word, Lord God. Through our technology na ginagamit, Lord God, distance can separate us, Lord God, from your love this morning. Kaya, Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon. Inaalay ko ang aking buhay para sa iyong kadakilaan ngayong umaga. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus, at lahat tayo magsabi ng Amen! Praise God! So, let's all be seated. Ayan. Hindi ko na nilakasan yung ating speaker kasi mamaya magising yung ating kapitbahay. So, this morning, sino ba dito ang nandito nung nakarang Friday? Amen! Amen! Praise God! Kung nandito ka nung Friday, na-enjoy namin ang presensya ng banal na Espiritu. Amen? Pero kung first time mo naranasan yung kapatid, i-explain natin bakit nagkaganon. Kasi mamaya sabihin, ba't natumba sila doon? Inalay lang yung kamay ni Coach na, wala na. Natulog na yung mga tao. Amen. Yun ang tinatawag natin na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. So, do we believe in the Holy Spirit? Amen. Because this morning, we are going to look at the Holy Spirit in the life of Jesus Christ. Amen. So, the title of the message for this morning is the Holy Spirit in the life of Jesus. Amen. We will talk about the relationship of the Holy Spirit and Jesus Christ. Bakit ba nandyan ang banal na Espiritu? Kasi baka mamaya sabihin natin, ang banal na Espiritu ay dumating lamang nung namatay o nung binaptizean lang si Jesus Christ. Amen? Kasi mamaya, ito yung understated, kung sa underdog si Holy Spirit sa the Triune God. Amen? Because we believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? At konti lang yung ating alam sa Kanya. Tama ba? Kung tama ka dyan, itype mo dyan, Amen. Because turuan tayo ngayon umaga on and how it applies in our life today. Amen? Ano ba ang trabaho ng Holy Spirit sa ating mga buhay? Because in reality, dapat natin tandaan that the Holy Spirit is essential to the believers. Hindi siya choice na pwede mong i-omit kung ayaw mong gusto si Holy Spirit, but it is essential. Pag sinasabi nating essential, ano bang dumarating sa ating utak? Necessary. Kailangan natin. And now, question, bakit pa kailangan ni Jesus Christ ang banal na Espiritu sa kanyang buhay? Di ba? Panginoon na siya. Diyos na siya. Why did Jesus need the power of the Holy Spirit to work in Him? Lagi nating pakakatandaan, mga kapatid, that when Jesus was here on earth, hindi siya Panginoon. Tama ba?
Praise God. Medyo mahina ang response. Mukhang tulog yung iba. Tama ba? Amen. Sisigaw ako dito pag hindi kayo nagsasagot dyan. Amen. So, kung tutuusin, dapat hindi niya na kailangan ang banal na espiritu, di ba? Pero, alalahanin natin that when He came to earth, He became human. Iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos. Because He is human, He need the Holy Spirit para magpalakas sa Kanya. Amen. If Jesus need the Holy Spirit, I tell you, my brothers and sisters in Christ, na dapat tayo as believers of Christ, we also need the Holy Spirit. Amen? Pakisabi sa katabi mo, kailangan mo ang banal na Espiritu. Amen. You need the Holy Spirit. Palagi natin na-overlook ang Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit is so essential in every believer. The Holy Spirit is the channel for God's power to work in our life. Kaya kung meron kang makikitang Kristiyano pero parang walang power ang kanyang buhay, tanungin natin, baka natutulog ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Kasi walang ginawang himala si Jesus na hindi niya kasama ang banal na Espiritu. Lagi nating tatandaan yan. And with the Holy Spirit, papalakasin niya tayo para makapaglingkod tayo sa Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano napapagod. Amen? Kasi walang power ang kanilang buhay. That's why when you are saved at na-born again, anong una mong tinanggap? Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa atin. Amen? Sino ang natutuwa na ang Diyos ay nasa sa atin? Mag-type ng amen dyan. Amen. As believers, hindi natin kayang mamuhay sa mundong ito na mawalay sa presensya ng Panginoon. In our text, balikan natin para makita nyo. In our text, sabi dyan, ang context na to ay kinuha ni Jesus Christ. He was reading yung scroll, yung scroll, nung pumunta siya sa synagogue, kinote niya ang verse na ito sa Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. Ayan, papasok si Kuya Jeff. Kuya Jeff, pakibasa nga anong sinasabi dyan sa Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. Bigyan ko kayo ng assignments. Kasi baka sabihin niyo, walang kahirap-hirap, nandyan lahat sa harap namin ang aming kinakailangan. Ayan, mukhang nawala na si Kuya Jeff. Yan ang sinasabi ko. Maghanda tayo kasi mamaya kung sinong napupusuan ko rito, tatawagin ko. Amen? Anong sinasabi dyan, Kuya Jeff? Isaiah 61, verse 1 and 2. May microphone tayo dyan para marinig ng ating mga viewers. Ayun. Kasi hindi tayo nakahanda nung nakarang Friday. Ayan, handa na tayo ngayon. Amen? In verse 1, he said, "The Spirit of the Lord God is upon me, because Isaiah the Lord..." 61, 1, 2. Sige, basahin mo. Amen. "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, Amen. and the opening of the prisons to them that are bound. Amen. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn." Amen. Praise be to God. Amen. So walang mali sa ating text. Gaya ng sinabi ko, Jesus, nung binabasa niya ang salitang ito, kinote niya yung text sa Isaiah 61 verse 1 and 2. Actually, this passage of Isaiah, this was the prophecy of prophet Isaiah hundreds of years before Jesus came and quote this verse. Amen? In front of the synagogue, maraming mga tao, maraming mga priest ang nandoon. Nung kinote ni Jesus ito at sinabi niya sa mga nandoon na ang kanyang binasa ay naganap sa kanilang kalagitnaan. Because he believed, siya tong tinutukoy ng verse na to doon sa Isaiah. Amen? Now, ano ba ang mensahe na hatid sa atin ni Jesus when He said this? Kasi kung alalahanin mo, mukhang matagal na yun Pero inangkin niya, the Holy Spirit, yan, basahin ko sa iyo, "The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim
proclaim good news to the poor. He has sent me, siya mismo, si Jesus Christ, to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Grabe, no? Intro pa lang pala tayo. Kaya maghanda tayo, matatapos tayo ng alauna. Are we still there? Amen? Kasi minsan lang yung iba nagsisimba, kaya sinulit ko ang mensahe ngayon. Para pag uwi nyo mamaya, yan, puspos na puspos sa salita ng Panginoon. So una, amen, ano ba ang tinutukoy sa atin dito? Una dyan, makikita natin that the access of the Holy Spirit. Amen? Yung pagpasok ng banal na Espiritu sa buhay ni Jesus Christ. And the same access that Jesus made, nawa ay maranasan natin. Nasabihin natin na magkaroon tayo ng access sa banal na Espiritu. Kasi ang sabi doon sa verse 18, balikan ko sa inyo, the Spirit of the Lord is on me. We need to recognize the Holy Spirit in us. Amen? Kasi alam nyo ba, ang Holy Spirit ay nasa sa inyo. Amen? We need to understand that the Holy Spirit is in us. As in, Jesus is saying, when He was reading this scripture na tinutukoy doon sa Isaiah, na siya yung Messiah. Amen? That Jesus on that time, He believed in the Holy Spirit na. Amen? Kung alalahanin natin, di ba, bago nito, binaptize siya ni John. Natanggap niya ang banal na Espiritu. So kung i-internalize natin to on how Jesus depends so much on the Holy Spirit, ganon din dapat tayo as mga believers. We should not rely kung ano man yung nalalaman na natin, kung ano man yung natutunan natin, kailangan pa rin natin ang gabay, patnubay ng banal na Espiritu para magkaroon tayo ng tamang direksyon sa ating buhay. Because if you remember, before Jesus was born, anong sabi ng anghel kay Mary? Meron ba kayong natatandaan? Lumalabas ito pag December, amen? Anong sabi doon? Grabe naman si Kuya Jeff. Alam na alam ni Kuya Jeff, And the power of the Most High will overshadow you. Sabi ng Luke 1:35, Kuya Jeff, anong sinasabi? Basa! Yan na, hindi na nakahanda si Kuya Jeff. Sino meron dyan? Luke 1:35, huwag kang tumawa dyan. Hanapin mo. Ayan na nga ang sinasabi ko. Kuya Rimel, Luke 1:35. Anong sabi dyan? Sabi dito sa Luke chapter 1 verse 35, the angel answered, the Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you, so the Holy One to be born will be called the Son of God. Hindi pa tayo natatapos. Matthew 1:18-20. Sabi ko sa inyo, mahaba-habang kwento to Yan, Matthew 1. Verse 18 hanggang 20. Sino nakahanap? Pakibasa. Kuya Lem. Sige, Kuya Lem. Amen. Yes, hallelujah. Amen, amen. So, during that time, dinalaw pa lang si Mary ng anghel. Anong sinabi sa kanya? Ang banal na Espiritu ay mapapa sa'yo. Imagine this, if Jesus, before He started His ministry, before He was born, ang banal na Espiritu ay nangunguna na pala sa Kanya. Amen! And when He was baptized by John, tandaan natin, ano ang nangyari?
na hindi niya naman kailangang magpabautismo kay John. Kasi ang binabautismohan ni John ay yung mga may kasalanan, those who repent. Amen! Linawin natin to. Baka sabihin nyo, ba't nagpabautismo? May kasalanan ba siya? Kasi yun ang binabato palagi. Baka nagpabaptize? May kasalanan. Kasi di ba nung nagpabaptize ka, sinuko mo ang iyong lumang sarili. You surrender. Kaya nga yung mga kasalanan mo, it was washed away when you were baptized. Amen? At ito pa, kasi wala siyang kasalanan, He is the only sinless human being and yet, nagpabaptize siya. Amen? Nagpabaptize siya kay John because He wants to fulfill all righteousness ng kanyang Ama. And when He was baptized, ano ang nangyari? Bumaba ang banal na Espiritu mula sa kalangitan. Ano sabi ni Luke? He was full of the Spirit. Amen. Dapat sundan natin to kasi mamaya baka maligaw ka. He was full of the Holy Spirit. Pero anong ginawa sa kanya ng Espiritu pagkatapos ng baptism? Diba? Nung napuspos siya ng banal na Espiritu, dilala siya sa wilderness. Kasi meron tayong matutunan. Bakit siya dinala sa wilderness? Because dinala siya doon to be tempted by the devil. At alam na natin ano ang nangyari doon, di ba? Napagtagumpayan niya yun. Ang lahat ng tukso ng devil. Kaya pagbalik niya sa Galilee, kung kanina pagkatapos ng baptism, he was full of the Spirit, parang tayo, parang pagpag-binaptize ka dyan, you were full of the Spirit. Amen. Pagbalik niya, he was in the power of the Holy Spirit. Nagkaroon siya ng kapangyarihan. Kasi hindi niya sabihin na, hindi niya nagkaroon ng biglang gratification na, sabi ng demonyo, gawin mong tinapay itong bato, di ba? Kung lahat na nakikita mo sa iyo na to, hindi, di ba? Napagtagumpayan niya yun. Yung mga tukso na yun. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay makakagawa ng husto sa kanya in the power of the Holy Spirit. Kaya kung makikita natin si Coach Chris, kahit na pabulong-bulong lang yung panalangin niya, hindi man nga natin naintindihan anong sinasabi niya, di ba? Pero ramdam mo na mayroong power ang Holy Spirit sa kanyang panalangin. Amen! According sa pinsan ni Kuya Jeff na si Sinclair Ferguson, ang sinasabi niya, from womb to tomb, mula nung ipinanganak hanggang sa paglibing, hanggang sa kanyang pag-akyat sa trono, the Spirit was the constant companion of the Son. So if Jesus, mula sa sinapupunan ng kanyang ina, ay nais niyang makasama ang banal na Espiritu hanggang sa kanyang pagbalik sa langit, sana tayo as believers, yun din ang ating objective, our aim. Amen? Nakasama natin ang banal na Espiritu sa ating mga buhay Kristiyano. Tandaan natin that without the Holy Spirit, there is no Christ in us. Amen? Kaya magtaka ka bakit maraming Kristiyano ang nagpipail sa kanilang Christian life. Hindi tayo mababago kung walang banal na Espiritu. Kasi many are professing that they are Christians. Amen? Pero hindi nakikita sa kanilang mga galawan. Meron sabi na, Christian ako, pero hindi natin nakikita sa iglesia. Are we still there? Mukhang may galit sa online, nag-leave the group. Pasensya na po, ito yung sabi ng Panginoon. Amen? Ito yung katotohanan. Amen? That if Jesus need the Holy Spirit, how much more tayo? Panginoon na nga siya, kailangan niya ng banal na Espiritu, tayo pa na normal na tao lang. Amen? So first, the access of the Holy Spirit. Ang pangalawa, we need the anointing of the Holy Spirit. Anong sinasabi doon ni Jesus sa verse 18b? Because, anong sabi dyan? Basahin natin. He has anointed me. Woo!
Hallelujah. Tandaan din natin that before Jesus, ang mga nakareceive ng anointing marami. Lalahanin natin, the prophets, they received the anointing. The kings, bago ka gawing hari dati, kailangan mo ng anointing. Sino pa ba? The priest, they need the anointing. Without the anointing, you cannot serve God. During that time, hallelujah, pinapahiran ng langis. Amen? Yung mga diakono natin dito, bago nagle-level up, pinapahiran ng langis. Yun yung anointing, ano? So mula noon hanggang ngayon, ginagawa pa rin natin para sila ay mahiwalay. Ika nga, sa pangkaraniwang tao. Ibig sabihin, pag meron ka ng anointing, hindi ka napupunta doon sa mga patay sindi na ilaw. Amen. Hindi ka na umiinom. You are the anointed one. Paano kung nakita kaya natin yung mga diakono, mga elder doon sa patay sindi? Sa mga tagay baso, ano kayo masasabi natin? Doon sa mga sumisigaw ng, Kristo! Kristo! Ibang Kristo pala eh. Giste! Sabungan pala na Kristo, di ba? Amen! But Jesus, when He received the anointing, kakaiba. He is the Son of God. And He is also called the Messiah. Pag sinasabi natin Messiah, in Hebrew word, it signifies the anointed. Sa Greek, it signifies the anointed one. Kaya pag sinasabi mong Messiah ito, the anointed one ito. If we say that Jesus is anointed, hindi ibig sabihin na binuhusan pa siya ng langis. Tama ba? Hindi na siya kailangan buhusan ng langis kasi siya na the anointed one eh. Tama ba? Amen! And hindi na siya kailangan buhusan ng langis para mahiwalay from the ordinary because literally, He is the anointed one. Are we following? Type mo dyan, amen. Siya talaga ang pinili ng Diyos, ang tagapagligtas sa bawat isa sa atin. Kaya nga, nung binasa niya ito, kasi ito yung unang preaching ni Jesus. Kung maalala niyo, ito yung unang preaching niya bago siya nag-public. Pumunta siya sa isang maliit na sinagoga. Kung napapanood niyo yung The Chosen, di ba? Nandoon yun eh. Ayan. Kaya manood din tayo minsan ng mga The Chosen kasi nisimplify nila yung mga words sa Bible. Yung mga eksena sa Bible, sinimplify nila. At doon, anong nangyari? Nagsitakbuhan niya sila pagkatapos noon, di ba? Kasi pinalaya sila eh. Tandaan natin that if we remain in the right place with God, He can do anything in our life. Amen? He can work through us. Jesus was no longer the same after the baptism. At pagkalabas niya doon sa temptation, anong nagkaroon? Sabi ko kanina, nagkaroon siya ng power of the Holy Spirit. Meaning, he was really in the presence of the Holy Spirit during that time. 40 days and 40 nights siyang nag-ayuno. Kasama niya yung banal na Espiritu. Sa panahon na yon, ang naabot ni Jesus no, na nagpasakop siya sa Diyos. Kasi normal na tao siya, di ba? Nagpasakop siya sa Diyos at sana maabot din natin ang magpasakop din tayo sa Diyos. Kung may sinasabi si Lord sa iyo, gawin mo. Amen? The question now is this, what does it mean that Jesus is filled with the Spirit? Ano bang ibig sabihin nung si Kristo ay napuno ng Espiritu? Bakit pinakita ni Jesus na napuspos siya ng banal na Espiritu? Bakit ba niya kailangan ng banal na Espiritu sa buhay niya? Bakit? Hindi niyo ba natanong yun? Mukhang tahimik. Ikaw, si Kuya Jeff na lang. Kuya Jeff na lang nasimula natin eh. Hindi mo ba natanong yan, Kuya Jeff? Na in terms of personal righteousness, hindi niya na dapat kailangan ng banal na Espiritu because He is holy. Amen! Wala siyang kasalanan. He is perfect. But why did He need the Holy Spirit sa buhay niya? Because He need the power of the Holy Spirit in His ministry. Amen? It was to equip Him with the
supernatural. Amen? Kaya kung gusto din natin ng mga supernatural sa ating buhay, we need the Holy Spirit in our life. Kasi sabi doon sa Ephesians, di ba? The battle is not the flesh, but of spirit. Di ba? Amen! So, hindi ang pagiging Diyos ni Jesus ang nangangailangan ng banal na espiritu. Ang nangangailangan ng banal na espiritu ay yung kanyang pagiging tao. Amen. During that time, that's why the book of Acts, Peter said in Acts 10:38, wag na nating pabasahin si Kuya Jeff, binigay ko na sa inyo. Ang sinasabi sa atin dito, sabi ni Peter, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. So, kailangan niya ng power kasi ang devil meron ding power. Amen? Hindi kili-kili power. Alam na natin anong power ng kaaway. Matindi yan. Akala mo lang, meron na nga akong quote doon sa memory ko, nag-reflect ulit nagpaalala. That sin, it takes you little by little lang. But it will take you, magbabayad ka daw ng malaki kung pinabayaan mong nagsimula ka sa maliit. Kasi kung ano mang sinimulan mong maliit, papalaki yan eh. Amen? Ganon din sa kasalanan. Kung anong sinimulan mo ng maliit, lalaki yon. Kung sa tithes din, kung magsimula ka na maganda, maliit, pagkatiwalaan ka sa malaki. Amen? So vice versa pala itong mga to. So bakit siya nakapag-ministeryo ng may kapangyarihan? Amen? Because God was with him through the Holy Spirit. Ito yung sinasabi ni Peter, hindi ko to sinabi. Amen? Kaya kung si Jesus kailangan ng banal na espiritu, hindi ba natin mas kailangan ang banal na espiritu? Because we are weak. Diba? Mahinang nila lang tayo. Amen? Why did Jesus need the Holy Spirit? Letter A. Bakit niya kailangan ng Holy Spirit? Unang-una, mga kapatid, for our struggle in the wilderness. Basahin natin sa Luke 4 verse 1. Ang sinasabi dito, Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. At alam natin anong nangyari doon sa wilderness. Habang siya ay nagpa-fasting para mapalapit siya sa Panginoon. Diba? He was tempted. Paulit-ulit ako kanina ko pa ito sinabi. Diba? He was tempted, pero nagtagumpay siya. And he came out of the wilderness full of God. Kasi kasama niya ang banal na Espiritu. Amen. So, parang sa atin, ng mga Kristiyano, na dapat ganun din tayo. Na full of the Holy Spirit. Maaring mararamdaman mo ang panghihina, di ba? Habang dumadaan ka sa wilderness, maaring pagdaanan mo yung depression, anxiety, despair, betrayal. Ano pa ba? Marami pang iba. Brokenness. Iniwan ng jowa. Alalahanin mo, magtatagumpay ka kung nandyan ang banal na Espiritu. Amen! Sabi nga ni Ate May, kung may problema, okay lang. Daanan natin, pero wag nating tambayan. Kung nainip ka, matagal ang release ng pera. At least may hinihintay ka. Kaysa wala ka na hinihintay. Kuya Moy, matagal man ang release ng pera. At least, asa namin yan, baka lamsam ang ibibigay. Diba? Kung sinasabi mo, mukhang isang buwan na, nanalo na naman sana ako, ba't wala pa rin? Huwag kang mainip, kapatid. Ganun talaga ang buhay. Nakapaghintay ka nga ng 1 taon, 8 buwan.
Isang buwan lang, ayaw mong hintayin. Malilito si Lord sa iyo. Sabi ni Lord, binigay ko na nga yung pagpapala eh. Binigay ko na nga yung victory eh. Di ba? Tapos ngayon, mainip ka, isang buwan pa lang. Hindi pa naman umabot ng isang taon ulit. Ano, Kuya Moy? Yeah? Amen! Huwag natin patatagalin kasi mukhang sabi ko, malapit na. So letter B, Jesus need the anointing of the Holy Spirit for sharing the Word. To preach the gospel to the poor. Without the Holy Spirit, we will not have the courage and the boldness to share the Word. Sabi ni Jesus sa ating text, to preach the gospel to the poor. Pero linawin ko, ibang poor ang tinutukoy sa atin ngayon. Maring sa kanilang panahon, yun yung mga poor, no? Ang tinutukoy ko sa inyo, hindi yung literal na mahirap. Amen? Ang poor dito ay yung mga poor na tinutukoy, ay yung mga taong wala na silang ibang inaasahan kundi ang ating Diyos. May pera ka nga, pero hindi mo mabili ang iyong health. Hindi ka mapagamot. May 1 milyon o 1 bilyon ka dyan. Pero kailangan mo pumunta ng Amerika to search for all the good doctors in the world. Pero walang magagawa. Mamamatay ka rin. Anong sabi ni Steve Jobs? Sayang ang kanyang kayamanan. Walang mapatutunguhan. Iiwan niya rin. Di ba? Ito yung mga poor na tinutukoy sa atin. Na the poor to preach the gospel to the poor kasi alam nilang mali yung ginagawa nila pero hindi nila nare-recognize ang Panginoon. So poor sila. Amen? Iniinom na lang nila kasi akala nila yung kanilang depression, yung kanilang anxiety, pagkatapos nilang uminom ay makakalimutan nila. Maybe you have money, you have wealth, pero pag yung pera at kayamanan ay walang magagawa sa problema mo, poor ka pa rin. Tama ba? Kaya mapalad yung walang pera, happy pa rin. Mayaman yun. Di ba? Amen. Kaya taas lang. Yung walang pera, pero nakikita mo, ang ngiti hanggang tenga pa rin. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Pag-pray natin yan. Amen? Woo! Hallelujah! Kaya dapat, kapit ka lang kay Lord, kapatid. Amen? So akala ko matagal, abutin tayo ng alauna. Lastly na pala. And lastly, the anointing of the Holy Spirit, sabi doon, for strength in weakness. Kasi bilang tao, nanlupay-pay ka talaga. Kung matindi ang pinagdadaanan mo sa love life mo, hindi ka makapag-desisyon kung ito na ba talaga, Lord, siya na ba talaga. Nahihirapan ka ng choices sa buhay. Amen, sabihin mo, Lord, kailangan ko ng kalakasan. Ibigay mo na sa akin, Lord. Kailangan ko ng pera ngayon. Wala na talaga, Lord. 1 buwan na ako nag-iindom eh. Yung lasa ng sardinas, hindi ko na malasahan. Mukhang mapahit na talaga, Lord. Di ba? You need the Holy Spirit for your strength in your weakness. Anong sabi ni Lord sa kanyang salita? Pinalakas kita nung panahong ikaw ay mahina, di ba? Amen. Nasa Bible yan, pero hindi, nakalimutan ko ang verse. Pero meron yan. So, ito, another example. When Jesus was in Gethsemane together with his 3 disciples, palagay na lang natin yung mga disciple na nandun siya sa Gethsemane, sina Peter, sina James, at si John, habang nagpipray sila, ito yung mga best friends niya, di ba? Mga tropa na to. Nagpipray sila, kasi malapit na yung panahon na ipagkanlulo na si Jesus Christ ni Judas, di ba? Kasi napipil niya na, ito na talaga ang panahon. Malapit na. Sabi niya sa kanyang mga kasama, kina Peter, James, at John, sabi niya doon sa Matthew 26:41, i-quote lang natin, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Pero habang dadatnan niya ang kanyang mga kasama, anong dinadatnan niya? Lahat tulog! Pakilingon ngayon katabi mo, tulog ba yan? Gising pala. Pati yung nasa online, gising. Praise God. Hallelujah. So sabi niya, watch and pray so that you will not fall into temptation.
mapagmatiyag, manalangin, ano? Amen? Kasi baka mamaya tulog na. Sabi ni Jesus, huwag matulog habang nagmimensahe si pastor. Pero mahaba kasi yung mensahe mo, pastor. Natulog ako, praise God. Ilang araw akong hindi nakatulog, pero nagmensahe si coach, natulog ako, praise God. Huwag naman dito sa church, kapatid. Uwi mo muna yan. Diba? Mayroong mga taong ganon, hindi makatulog sa bahay. Pumupunta na ng church para makatulog. Amen! Do we believe that our flesh is weak? Hallelujah, amen. Maaring matangay ito ng kasalanan kaagad. Amen, maaring matukso ka. Kumakalam kasi aking sikmura, coach eh. Kailangan ko na sa dike. Di ba? Sa dike! Saan ka na? Bira. Kaya, anong sabi dito? The spirit is willing, lumalaban, pero yung katawan mo mahina. Kaya minsan sabihin mo, yung manok na lumalapit sa palay, ayaw pa ba ako? Ang tanong, kapatid, manok ka ba? Palay ka ba? Lukso, layon mo ko! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya kailangan natin ang banal na espiritu. Amen? And lastly, hindi pa pala tapos, akala ko yun na yun eh. Una, the access. Baka nakalimutan nyo? I-remind ko lang. Pangalawa, the anointing. At pangatlo, the aim of the Holy Spirit. Anong sabi doon sa ating verse? 18c hanggang 19. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to see the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. In this passage, we can see two things. Dalawang bagay ang makikita natin dito. Kung ano ba ang layunin ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Unang-una is proclamation. Amen? Proclamation. Pangalawa, liberation, to set the oppressed free. So sa proclamation, sabi dyan, to proclaim the year of God's favor, of the Lord's favor. This is in connection with yung celebration ng mga Israelites. Refresh ko lang kayo. Trivia. Baka hindi nyo alam na meron silang ginagawa, meron silang tradisyon na in the Jubilee year, pag sinasabi nating Jubilee year sa buhay ng mga Israelites, every 50 years, amen, every 50 years, for example, kung ang kapatid nating isang Israelita ay may nasanglang lupa sa iyo, o may utang man siya, ang sarap ng buhay nito, no? Makinggan natin, kung may utang man si kapatid sa iyo, after 50 years, in the 50th year, iwan muna natin yan. Balikan natin. Ibig sabihin, during that time, every 7 years nagtatanim ang mga Israelites. Every 7 years nagtatanim. Pero after that 7 years, meron din silang 7 years na walang tanim, na pinapahinga nila yung lupa. So ito yung tradisyon nila. But on the 50th year, ito yung pinakamaganda. Kasi ito yung Lord's favor. Ang sinasabi ko sa inyo, on the 50th year, pag hindi pa rin nakabayad yung Israelites na nagsangla ng kanyang isang bukirin doon o nagsangla ng kanyang kalabaw, kung buhay pa yung kalabaw in 50 years. Grabe. Ang mangyayari doon, kapatid, sabi doon, hindi mo na singilin si kapatid. Grabe. Hindi mo na singilin yung kanyang utang. At ang pinakamaganda pa nito, hindi mo na siya singilin on the 50th year, ibabalik mo pa yung lupang sinangla sa'yo. Grabe, ano? Kung sa panahon ngayon, Lord, this is it. Year of the Lord's favor. Yung utang ko, hindi mo na sisingilin. Hallelujah. Siguro yung nagpautang sa'yo, kakahamot sa ulo, no? Paano ko sisingilin yun? Year of the Lord's favor. Tapos ngayon, ibabayad ko pa yung bahay na sinangla, ibalik ko pa. Woo! Pero ito yung maganda sa kanila during that time. Ang tawag doon, the year of the Lord's favor. Amen? Kung sa atin ngayon, i-apply mo natin ito sa ating buhay,
ito yung sinasabi ko sa inyo na the grace of God. The grace of God na hindi ka nagsumikap, pero ginawa mo ang gusto ng Panginoon, ginawa mo ang kanyang will, hindi ka nagsumikap, mekos-mekos ka lang, pero naranasan mo pa rin yung hindi para sa'yo. Amen! Ito yung pabor ng Diyos sa'yo. Hindi mo na kailangan maghintay pa ng 50 years. Ang tagal nun. Ugod-ugod na tayo. Baka yung iba, wala na talaga. Amen! Yun yung proclamation. Sa liberation, sabi dyan sa 18C, di ba, prisoners here ay yung mga bagay na bilanggo ka. Maaring sa droga man yan, sa immoralidad man yan, kahit na ano, nakaptib ka ng kasalanan, you are prisoner. Ang sabi diyan, maaring bisyo, o maaring may bitterness ka man sa iyong puso, may galit. Amen. So, gusto ng Panginoon na makalaya ka. Amen. Na magkaroon ka ng liberation, to liberate also the blind. Ang sabi dito, recovery of the sight for the blind. Two things. Tandaan natin. Hindi yung two things. Una, literally, makakita yung bulag. Amen? Hindi naman makakita yung, hindi naman makalakad yung bulag kasi nakakalakad talaga yung bulag. Pero makakita ang bulag. Amen? Hindi nila na-gets. Tayo lang kaya nakagets na. Amen? So, literally, makakakita ang bulag. Amen? When Jesus heals them physically. But spiritually speaking, amen, maraming bulag sa katotohanan. Amen? Maraming hindi kilala ang Diyos. Marami silang revolto. Kahit na nga Jesus Christ, ang daming, anong tawag nito? Imahe ni Jesus Christ. Pati ngayon, yung anong tawag nito, yung actor ng nagdala sa The Passion of the Christ, sino yun? Basta yun si kapatid, pinupuri na yung kanyang mukha, sabi na, ito si Jesus Christ. Kasi siyang nagdala doon. Amen? Maaring bulag ka sa totohanan, kapatid. Amen? But remember, hanggat hindi nangunguna ang banal na espiritu sa iyo, sa ating buhay, ang mga alam natin, kung ano may alam mong totoo na, ang mga kinalakihan natin, kasi sabi mo, dito na ako lumaki eh. Yung lola ko, madarasal na nga ng simbahan eh, di ba? Lumuluhod mula rito hanggang doon. Ito na yung kinalakihan namin eh. Wala na, hindi na kami magbabago. Amen. Ito yung tradisyon. Mula nung ako'y bata pa hanggang sa ako'y tumaga. Kaya mamamatay na rin ako na dito rin ako mamamatay. Sa tradisyong ito. Ibig sabihin, ang mga ginagawa natin, akala natin ito ay tama. Marami nating Diyos. Di ba? Mango Diyos, extra Diyos, buko Diyos. Wala nang nagtatawa. Patawa mo na konti. Amen! Hallelujah! Pero hindi yun ang mga Diyos natin eh. Pero pag dumating ang Diyos, ang totoong Diyos sa buhay natin, pag pumasok ang banal na Espiritu sa buhay natin, tayo ay maliliwanagan. Ito yung sinasabi na recovery of the sight of the blind. Bubuksan ng Panginoon ang ating kaisipan, ang ating paningin, at malalaman natin kung ano ang tama at yun ay kung ano ang nakasulat sa Biblia. Amen. Pero yun nga ang nakakalungkot pa rin. Marami nang nakakalam sa sulat ng Biblia, pero tinitwist pa rin, ano? Yung mga anong tawag nito? Nagtitrending na ngayon? Yung CEO ng isang pastor, CEO ng isang negosyo, limonyo. Diba? Ang dami namang pwedeng negosyo, but limonyo. Buti pa yung katabi niya, the price of God. Diba? Pastor siya, pero yung kanyang kuwan dito, dark ang color ng kanyang tindahan. Ang kanyang lemon, may sungay pa. Si Eduardo Garcia. Diba? Yung isa rin,
the Son of God, hindi na natin nakikita, mukha ka na-rapture na. Di ba? Ang daming nagkiklaim. Pero dapat ang banal na Espiritu lamang. Amen? At yung kung ano nakasulat na totoo, kaya dapat kailangan mo ang banal na Espiritu para turuan ka what is right to guide you. Amen? Of the truth. Hallelujah. Praise God. So magtatapos na tayo. Mukhang gutom na lahat. 12:30. Hallelujah. So as we end, at dito tayo magtatapos, we will end here. Alam ko, gutom na rin kayo. Ako gutom na rin, tubig lang ang ininom ko ngayong umaga, hindi rin ako kumain pa. As we end, we'll end here. Dapat as Christians, as believers, we are dependent on the Holy Spirit for everything relating to our life and walk in Christ. Amen. As believers in Christ, kailangan natin na magdepende sa banal na Espiritu. Amen. Kung wala man sa feeling mo, feel mo lang, hindi mo na nararamdaman na nandyan, namumuhay ang banal na Espiritu sa buhay mo, kapatid. Hingin mo. Hingin mo kasi sabi ko kanina, nagkaroon ka na ng access eh. Unlimited yun. Amen. Pagka natanggap mo man yung access, hingin mo rin yung anointing. Amen. At pag nandyan na yan, malalaman mo ano ang aim mo sa buhay. Because when Jesus came to this broken world, He offered His life to redeem us from our sins. Amen. And not only that, He sent the Holy Spirit for us. Ito yung pinakamaganda kasi kahit namatay na si Jesus Christ, hindi niya tayo iniwan. He is with us through the Holy Spirit. He gives the Holy Spirit to give us life. Amen? To seal us, to sanctify us, and to assure us, because it is by the Spirit that we live, walk, and worship, and pray, serve, and suffer for Christ. Akala nyo, masaya ang buhay Kristiyano, no? Kaya sinali ko doon, we suffer for Christ. And because of that, we need the Holy Spirit kasi pagdadaanan talaga natin to. Katulad ni Jesus Christ nung dumaan siya sa wilderness. Walang masayang buhay sa ministry. The Holy Spirit will open our spiritual eyes and help us in our Christian journey. And finally, let's all stand. Tumayo tayo. Before we will close, meron akong isang tanong na iiwan sa inyo ngayong umaga. Ang tanong na ito, ayan. Basahin nating lahat. Amen. Are you consciously depending on the Holy Spirit? Do you long for more of His presence? Amen. Kasi we need talaga the Holy Spirit in our life. Without the Holy Spirit, yung ating Christian life siguro it will be weak. Kaya dapat conscious tayo. Kung nanghihina ka man sa iyong pananampalataya, kung sa tingin mo man ay lumalayo ka sa presensya niya, ipanalangin mo lang. Amen? Panalangin mo na, Lord, tulungan mo ako. Refresh me by the Holy Spirit. Kaya yung mga nandito lang last Friday, mapalad. Amen. Kasi nagkaroon ng visitation of the Holy Spirit. At hindi lang yun, dapat palangin natin. Amen. Na i-welcome natin palagi ang banal na Espiritu sa ating buhay. So let's all bow down our heads in prayer. Hallelujah, Lord God. Thank you. Thank you, Lord God, for your message for us this morning. Lord, we thank you for the Holy Spirit, O Lord God, na yung binigay sa amin. Lord, ngayon naunawaan na namin, Panginoon, kung anong ginagawa niya, Lord God. And it is our prayer that, Lord, kagaya ni Jesus Christ, hindi pa man siya pinapanganak, ay nandyan na ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Lord, as we go on with our Christian life,
We pray that, Lord God, palakasin mo ang banal na Espiritu sa aming mga buhay. Na magkaroon ito ng power, O Lord God, at hindi matulog lamang sa amin. Na, Lord God, ma-experience namin ang supernatural things, Panginoon. To liberate us, to set us free, O Lord God. And we proclaim the Holy Spirit, O Lord God, the power of the Holy Spirit, O Lord God, to be in us, O Lord. Naway maranasan din ito, Panginoon, ng mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God. And I pray also na, Lord, you touch their lives, Panginoon. Kaya, Panginoon, we thank you for the Holy Spirit, O Lord God, who dwells in this place, Lord. Maring minsan nahihiya man kami, Lord, kung anong sinasabi ng banal na Espiritu sa amin. Hindi namin mailabas, Lord God, sa aming mga bibig. But Lord God, thank you for reminding us this morning, Lord God, that through the Holy Spirit, Lord, we will have the boldness to share the gospel, to share the word of God to those who are not yet saved, O Lord. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat, Panginoon, for speaking us today. I pray that, Father God, selyuhan mo yung salita ngayong umaga, Panginoon. Naway, ito ay lumago, Lord, sa aming mga puso. Palaguin mo ito, Panginoon Diyos, na ito, Lord God, ay may share din namin, Panginoon, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Na, Lord God, itong buhay na ito, Lord God, ay maging pagpapala, Lord, sa ibang taong hindi pa nakakakilala sa iyo, para pag-akyat namin sa langit, Panginoon, na hindi kami magsisisi, na, Lord God, bakit hindi namin na-share ang gospel kay ganito, kay ganon, kay ganyan, O Lord God. But, Lord, right now, Lord, thank you for convicting us, Lord God, to share the word, Lord God, to give also, Lord God, what is in us, O Lord God, na ma-share namin, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming salamat for your Holy Spirit, O Lord God, dwelling in our lives, O Lord God, in this physical body, Lord God, na pinapalakas mo, Lord God, in weakness, O Lord God, you are our strength, Father God, hallelujah. In our trouble, Lord God, you are our strength, O Lord God, hallelujah. Kay Lord, maraming salamat ulit, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nandito, Lord God, sa mga buhay nila, Panginoon. Maring mayroon man silang ginagawa sa kanilang bahay, Lord, ngunit iniwan na ito, Lord, upang marinig ang iyong salita ngayong umaga, Panginoon. I know that this is not an accident, O Lord, that we are here. That, Lord God, hindi trip lang nila, Lord, na pumunta dito, but, Lord, you have a plan and a purpose for each and every one of us who are here right now, Lord God. Kaya, Lord, I pray that, Lord, you continue to speak to them, O Lord God. Kahit natapos naman ito, Lord God, naway sa pag-uwi namin, Panginoon, ay mangungusap ka pa rin sa iyong mga salita sa amin, O Lord God, through our Bibles, O Lord God, na nandyan sa amin, Lord, sa aming mga Bible app, Lord God. Patuloy mo kaming kausapin, Lord, sa aming paghiwa-hiwalay ngayon umaga, Panginoon. Kaya, Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon, for your love, for your mercy, for your grace, for each and every one of us. Kay Lord God, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na parangal, O Lord God, at lahat ng pinakamataas, Lord, na that we can imagine, O Lord God, na hindi namin maibigkas, Panginoon, ay ikaw yun, Panginoon. Omniscient, omnipotent, omnipresent, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Father God, for giving us the Holy Spirit nung umakyat si Jesus Christ sa langit. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. God bless.